Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Amen. Hello, hello, good morning. Good morning, everyone. Yan, it's Thursday morning. Wow. And we're heading to a long weekend for us as pastors. Kami po ay merong overnight somewhere there in Longos. Yan, so see you mga pastors. Pero ngayon is May 21, ang dami nagbe-birthday ngayon. Yeah, good morning sa lahat. Yan, mabatiin na natin ang mga may birthday na sila sabay-sabay na rin birthday. Yan, nauna na nga dyan. Nakita ko nag-post si Sister Nora Santos. Happy birthday, Nora Santos. Si Baldwin Jan Montano. Si
So, kadati natin kaibigan, si Dennis Delgado. Sino ba? Isa natin dati tinuturuan, si Melody Tejada. Of course, hindi nakalagay sa Facebook, pero birthday ni Clarice Sabino Ramos. Ayan, okay. So, happy birthday sa mga nagbe-birthday at nag-anniversary ng kasal nila. Good morning, good morning. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord. Father, take it down. Thank you, Lord. Okay. So, let's get it on. Hindi lang. Wala pa yatang wala, no? Thank you, Ray. Thank you, Lord. Wala pa sang taglay. Thank you, Lord. Bago umaga. Okay, yeah, may 1,000 na tayong 1,000 and counting as for the record. Pero lang pangalan. Anyway, kung sino po nandiyan, happy Thursday. Dawa tayo pinapagpala ng ating wrap up ng ating series for this week. Yan, breathing in the presence of God. At kahapon niya, ako naging biglang speaker sa ating Soaking Night. Praise the Lord. Dahil nga meron ng advance na mensahe binigay si Lord. Salamat sa mga sa kaparami dyan ng Diyos na ito yung magawa kagad natin at nakapag-share tayo. Although I will develop it all further this on every gising next week. Pero ngayon, let's stay in our topic, breathing in the presence of God. Yan. Hello, Auntie Gloria Penco. Good morning. Isa sa mga kasoker natin. Kasama sa soakmates. No, ang tawag lang soakmates. Anyway, ayan, so let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. I pray that you will bless us this morning and continue to reveal yourself to us and help us the revelation for your glory, O God. Salamat sa Panginoon. Pagpalang mo po ang aming gawain at mga papasok, gawa ng aming problema sa internet ay tuloy na may stable at talagang marami rin po ma-reach out ng aming gawain ngayon sa pangalan ni Jesus. Sa paming dalang, in Jesus' name, amen, amen, amen. Okay, so inom lang tayong kape para muna po. Yan. Eksakto na ubusan ako ng gas at ako nag-init na ng tubig sa sa rice cooker. May paraan-paraan pa rin para makapagkape. So let's worship the Lord together with the psalmist. Highest praises and honor. Hallelujah. Thank you, Lord. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus.
Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. We come to you. Let's sing it to our God. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, exalt you. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name
sing this song, can we lift up our hands to Jesus? Can we sing this song with all of our hearts, giving glory to our King of Kings and our Lord of Lords, because He deserves our worship. He deserves the best of our praises. Hallelujah. Let's sing it. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Hallelujah. Pwede po bang kantahin po natin to? Iparinig natin ang ating tinig sa ating Panginoon nang wala munang instrumento. Hallelujah. Sige po, awitin po natin to sa ating Panginoon. Hayaan mo na marinig ng Diyos ang tinig mo sa oras na to. Na marinig niya, na maramdaman niya ang pag-ibig mo sa Kanya sa oras na to. Hallelujah. Because He deserves our best praise and worship. Hallelujah. He deserves our heart. Amen. Sige po, kantahin po natin. Lord, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise your holy name. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Lord. Worthy is your name, O God. Worthy is your name. Let's just continue to praise. Amen, amen. Wow, worthy is your name, Lord. Hallelujah. Po, palapalan natin ng Panginoon for that wonderful worship time. Praise the Lord. God is really good. Worthy is His name. Can you comment that down below? Worthy is your name, Jesus. Hello, Sister Janet. Good morning. Pastora Marita, good morning. Yan, Joy May. Yang Reyes, good morning, good morning. Well, thanks for joining, and yan, we are worshiping God. Every gising is a blessing. Kaya nga talagang tayo po ay may dahilan para talaga magpuri sa Panginoon. Palapan natin muli ang Panginoon. Wow, thank you God, thank you God. And then, meron pa tayong gossip time na ready after this sharing. So, let's take a deep breath. Woo. Wow, take a deep breath because we are breathing in the presence of God. At yung sinabi ko nga kahapon, yung share ako, nang bigla ang sharing. Ang Holy Spirit ay ang ibig sabihin ng Holy Spirit sa Greek and Hebrew word ay hangin, wind, ruach o pneuma. So ibig sabihin we may inhale, exhale the air that we are breathing physically, but we can do it also spiritually. Na kapag tayo nagbe-breathe in, we are breathing in the Holy Spirit, the presence of God in our life. Kaya nga ito ang ating topic ngayon, breathing in the presence of God. Wow. And from time to time, may talagang kailangan natin, di ba, lalo na kapag tayo nagbubuntong hininga, parang sa maraming mga pinagdadaanan, sa maraming concerns. Kapag nagbuntong hininga ka, bigay mo na kay Lord, di ba, para magkaroon ng spiritual value yung pagbuntong hininga mo. Kaya ito na lang isang song na sinir natin last Monday, huminga ng malalim. Yan. Huminga ng malalim. Amen. Praise God. Breathing in the presence of God. Yan. Praise word. Word is the name of Jesus. Amen. Yes, yes, Pastora Marita. Word is the name of Jesus. Yan. Kaya hangin tayo ihinga natin malalim ang presence of God because that's where His presence is being manifested in our lives.
Yan, kaya pag-usapan nga po natin yung katotohanan na tayo ay kung paano ang breathing is essential to life. Without breath, the body become weak and lifeless. And in the same way, the presence of God is a spiritual breath of every believer. Kaya kapag wala tayo sa presence of God, talagang we are grasping for breath, di ba? Kaya nga, alam natin na Genesis 2:7 pa lang ay tayo hiningan na ng buhay, hiningan ng buhay. Sabi nga, the Lord formed man and from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became living being. At yung nga po yung participation ng God of the Father, the God the Father sa ating buhay, that He gave us the breath of life. Siya nagbigay ng buhay sa atin. Yan, na talagang without Him, we are nothing. Amen? Kaya, and then, when He sent Jesus Christ here on earth, He is the breath of heaven. Yan, kasi nga, as the word is being spoken, the breath is also being released, and therefore, many things were created. Sabi nga in John 1:4, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and He was with God in the beginning. And that's the breath of life, of the breath of heaven. Now through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Kaya, at nung si Jesus nga mismo, siya ay nag-breathe into His disciples. Sabi dito sa John 20:22, and when He had said this, He breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Yan. So si Jesus mismo, breath of heaven, and then He released the Holy Spirit by breathing on to the disciples, and therefore receive the Holy Spirit. Once we got born again, we already have the Holy Spirit, and there are increasing manifestation and revelation of the Holy Spirit as we go deeper and experience more of Him. Specifically nga yung tinatawag natin na baptism in the Holy Spirit, in the infilling of the Holy Spirit, na kailangan ng mga Kristiyano. Talagang sana po ma-realize ang lahat ng Kristiyano na kailangan nilang banal na Espiritu. Yes, we have a relationship with God the Father, Jesus Christ the Son of God, and therefore we must also have established relationship with the Holy Spirit na siya kasama natin araw-araw. Diba? Dahil nga si Jesus ay physically ay pumunta sa langit, and He can only be multiplied through the presence of the Holy Spirit in our lives. Sabi nga ni Pastor Marcel, the Holy Spirit is the multiplied Jesus. Diba? Kasi si Jesus Christ at that time, Him being a man, ay limitado lang sa isang lugar. He cannot be everywhere. Pero at that time, pero to the Holy Spirit right now, He is everywhere. Yan, kaya nga kasama natin ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, pag-usapan natin ngayon yung Jesus still breathes life on weary believers. So we want to experience that. And right now we want to talk about the wind of the Spirit. Wow. Maramdaman natin kung paano natin maranasan ang physical wind. Dapat maramdaman din natin ang spiritual wind. Yung hininga, yung buga ng Holy Spirit sa atin na nagbibigay buhay, na kapag hindi natin ito naranasan, ay we are lifeless. Yan, the wind of the Holy Spirit. So comment down below, the wind of the Holy Spirit. Ako namimiss si Pastor Marcel kasi at least nakapagpahinga ako pag nandiyan siya. In fact, mas madaldal siya kaysa sa akin. Mas marami siyang input at revelation. Naalala ko kapag katabi ko siya, kailangan makasingit ako. Dahil mas marami siyang sinasabi. Anyway, praise the Lord, nakakapag pa rin tayo, we can still share. Kaya isa yung in-invite ko Isa yung siningi ko kay Lord na, Lord, yung revelation ni Pastor Marcel, ipasok mo muna sa akin. Para talagang marami pa tayong ma-share na word of God. Ayan, kaya I'm digging into his files, into her files, and really getting the revelation that she has received from God. And hopefully I can make it a book by the grace of God. Ayan, the wind of the Spirit. So Genesis 1:2. Actually, mas unang nabanggit ang Spirit of God kaysa kay Jesus Diba? In the beginning was the Word, in the beginning God made the heavens and the earth,
At verse 2, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God. Ayun. Nabanggit ka agad ang Spirit of God. Verse 2 pa lang. Hovering over the waters. Ayan. So, doon pa lang sa simula pa lang ay nandun ang Holy Spirit na talagang nag-hover sa tubig sa kawalan. So, formlessness, emptiness ng ang earth ay wala pang form at walang laman. Mahabang pag-aaral to, pero ayon nga sa pag-aaral nasira ang earth according to Hebrew studies na hindi yan ang dating earth. Meron pang earth before that na talagang nasira ng pagbaksak ng kaaway. Yan, because nangyari na yung fall dito ng Lucifer when the new heavens and in the heaven and the earth was created as per Genesis chapter 1. Anyway, that's another topic for another day. Pero ang ating pag-usapan ngayon ay yung katotohanan na the Spirit of God was already there, hovering over the waters. Na anuman, which is very very symbolic sa atin even right now, di ba? Kung ang buhay mo ay empty, formless, parang sira, kadiliman, nandiyan pa rin ang banal na spirito, really figuring out somehow kung how he can come into our lives and really make something out of what we have, even out of distraction na meron tayo sa ating buhay. Kaya ng banal na spirito na talagang tayo ay ayusin. Kahapon napaka-powerful na ating pinag-usapan na the 5 works of the Holy Spirit, na as we have received that during last Sunday message, na talagang ayun biglang parang nag-outline na lang sa isipan ko yung mga words na binigay sa atin ni Lord. So ganun na ba ng spirito na talaga ang purpose niya talaga ay ayusin natin. Kaya nga lagi nagpupunyag yung banal na spirito, sabi ng Bible di ba? Yung talagang kahit sa mga unbeliever, yung talagang kaya nga napapansin niyo na the only way for the unbeliever to be convicted, to be converted to Christianity is through the Holy Spirit. Kaya habang nandito ang Holy Spirit, talagang sana po makinig talagang marami. Kaya nga sabi ng Bible, habang naririnig natin ang banal na spirito, huwag nating pagmatigasin ang ating mga puso. Baka kasi dumating ang panahon na hindi natin siya marinig, lumayo na siya. Yan, di ba? Kasi nga napipigasi ang banal na spirito kapag hindi natin siya pinapansin. Katulad ng sinabi ko kahapon siya kapag katabi mo siya kasi hindi mo siya pinapansin, akakanta lang siya ng di mo wala. Ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Bakit ka ako'y naghihintay? Ayun. Palakpakan naman dyan. Anyway, si Tanene sabi, good morning. Yan. Ang papag-goodbye sa bati ni Tanene. Okay, so Pastor Joey Reyes, how are you? Ang isang gwapo nating pastor na hopefully I will hear once again na mga aral. Di ba? Sana kala ko mag-speak ka sa camp Anyway, so the Holy Spirit empowers us. The Holy Spirit is really doing His best para talaga tayo abutin. Kaya nga kapag narinig natin ang bulong ng banal na spirito, talagang makinig tayo, talagang mag-respond tayo. Dahil sa dami ng ingay, sa dami ng mga options natin, sa dami ng mga nangyayari sa paligid natin, kadalasan talaga we cannot hear the voice of the Spirit. At minsan nga katulad nga ng naging revelation ni Elijah, wala sa ingay, wala sa gundong, wala sa kidlat, wala sa apoy, ang boses ng banal na ang pangungusap ng banal na spirito o ng Diyos, kundi sa still small voice. Wow, still small voice na parang yung sa gitna ng ingay may bubulong sa iyo. Nasasabi ng Holy Spirit, ito ang tamang daan. Lakaran mo. Yan. Good morning, Pastor Ninong, Pastor John. Yan. Isa yan sa ating pinagmamalaking inaanak. Yan, si Joey Reyes at ang kanyang misis na still looking young, di ba? Si Greta. At Lumagdalang, good morning. Yan. Praise the Lord.
So niniwala tayo na na talagang hindi pa tapos ang Holy Spirit sa atin, nagpapabago pa rin tayo. Kahapon nga talagang we just allow the Holy Spirit to move in our hearts, to really allow to fix things in our lives, mga sirang puso, mga basag na puso, mga hindi tama sa atin, and just allow the Spirit to really wash over us. Yeah, like a river that will wash over us. And right now we're talking about the wind of the Spirit that can really blow upon us in our lives. Katulad nga nitong verse na to na the Holy Spirit is hovering in the darkness, hovering over the sea. Yan. Ezekiel 1-14. Ito yung mahaba pero ito rin napaka-powerful na na pangungusap sa Ezekiel 37. Ano ba to? Yung binubala natin. Basahin natin dati, maganda to. Ezekiel 37, 1-14. The valley of dry bones. Kaya nga yung prophecy ko kahapon, nagpa-prophecy ako na wind of God, blow upon our dry bones. Na kahit wala na pag-asa, kahit na talagang parang durug, anong na, ay pwede pa rin mabuhay through the power of the Holy Spirit. The hand of the Lord was on me, and He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones, puro buto. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. Buto na nga, tuyong-tuyo pa. Yan, sino ba sa inyo ang feeling nyo ay parang tuyong-tuyo na kayo? Baka you can relate to these passages. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, Sovereign Lord, you alone know. Tinanong ng Diyos si Ezekiel, anak ng tao, kaya sa palagay mo ba mabubuhay pa ang mga buto na to? At sabi niya, Lord, ikaw lang nakakalam. Kasi dry bones na buto na lang di ba? Pag nakita tayo ng buto, tiyatakbo natin yung buto, di ba? Kasi parang ano yan, mga larawan ng kawalan, ng nakakatakot, and etc., kamatayan and everything. Parang wala nang maganda at wala nang pag-asa. Pero ano nangyari? Verse 4, then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will touch tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Wow, grabe. So prophesy to these bones, prophesy to yourself. Kung ikaw ay may mga nawalan ka ng pag-asa, mga bagay sa buhay mo parang talagang wala ng lantana, etc., lifeless and etc., we still have hope. Dahil you can prophesy to these bones, you can prophesy to any part of your life na wala nang kabuhay-buhay and allow the Holy Spirit to move. Kaya nga, kaya nga sabi ko sa inyo na every time na magubuntong hininga ka, may problema ka, make it spiritual. Parang, Holy Spirit, breathe on me. Ayusin mo ako. Buhayin mo mga patay na bahagi ng aking katawan. Buhayin mo ang aking mga patay na mga pangarap. Buhayin mo ang aking mga patay na relasyon. And the Holy Spirit can really do miracles, something out of those dry bones of our life, which we have seen in the valley of the dry bones. Wow! Woo! Grabe, it gives us so much hope. Well, hindi pa tapos ang kwento mo. Amen. Kahit ako, I'm holding on to this kasi akala ko tapos na lahat nung wala na si Pastor Maricel, di ba? Parang wala na, ano pa gagawin ko? Parang ganun. Pero there's so much more. Ang dami pang pinapakita ni Lord, lalo sa ministry. Kaya nga lahat ng decision ko ngayon talagang may kinalaman sa, talagang doon sa calling na binigay sa akin ni Lord, and I'm putting my efforts on that part. Kaya nga ayun, talagang wow. An opportunity that God is giving us, let's take that and allow the Spirit to move. Yan, let the Holy Spirit just move. At yan, ganun din sa atin. Ano man ang ating kalagayan ngayon, ano man ang kawalan ng pag-asa, sakit, pangarap na nasira, parang mga pray mo na parang wala pang kasagutan. As long as you allow the Spirit to intervene, katulad niya ng grabe mga revelation na binigyan ni Lord sa atin sa mensahe kahapon, kahit na sandali lang yun. I hope by next week I can develop it further para po talaga mas marami natin tayong mabigya dun sa mga katotohanan na yun. Ano yung kakayahan, ano yung power na banal na Espiritu na pwedeng gawin niya sa ating buhay na minsan we are not aware of.
and we just ignore. Baka tulad ng sinabi ko kahapon eh, kung yung kaibigan mo nasa tabi mo, tapos di ka nagpapansinan, di mo pinapansin, ang sakit doon, di ba? Ilang beses natin naranasan yung mga dead ma attitude, di ba? Katulad ng sabi ko sa kwento namin ng buhay pa si Pastore. Ang hirap, isa sa pinakamahirap na kalagayan ko ay kapag kami nagtampo ni Pastor Maricel, tapos hindi kami nagpapansinan. Kung nasa taas siya, nasa baba ako. Kung nasa baba siya, nasa taas ako. So hindi pwede talagang parang we cannot bear that kind of condition. So talagang sa ilang sandali lang, hindi pwedeng tumagal ng oras eh. Kasi torture eh. Kaya either ako ang lalapit o siya lalapit at praise God niya for Pastor Marcel na siya lang babae alam ko na humingi ng sorry sa kanyang asawa. Somehow, di ba? Na usually lalaki dapat nanunuyo eh. Pero Pastor Marcel, ako nagsasorry din pero she's doing her part, her place in our relationship. Dahil nga siya ay babae, siya ay magpapasakop. Pero wow. Pero the point is, ang hirap nang di mo kinakausap yung kasama mo. Ang hirap nang wala kang pakailaman. So, wag nating gawin niya sa banal na spirito. Sabi ng Bible, siya yung pinadala ni Jesus na makasama natin araw-araw ng ating buhay. So we might as well allow him to move in us, allow him to intervene to us. Liba nga yung ating sinabi kahapon na ano yung ginagawa ng Holy Spirit sa ating buhay. He intercepts yung gawa ng kaaway sa ating buhay. Sinasanggalan niya, talagang pinaprotekta niya tayo. Then he interrupts yun yung ating buhay na kapag meron tayong ginagawa, pipigil tayo ni Lord, baka hindi nakalooban ni God, di ba? Hindi nire-redirect tayo. And he even interferes. Yan, talagang papakialaman niya na tayo. Talagang siya ay talagang papasok na sa ating mga desisyon and all that. And he intervenes na para gumawa ng tamang resulta. Na talagang ito yung intervenes talagang siya na yung gagawa talaga na lahat. Intervenes parang makikialam pa lang pero intervenes siya na talaga yung kukuha ng lugar na para maayos ang ating buhay. At ang pinakamahalaga sa lahat yung he interacts. Yung tayo ay talagang makausap natin siya, maka-fellowship natin siya, talagang enjoy natin ang kanyang presence, talagang we talk to him and he talks back to us and we should be more sensitive on that. Happy birthday! Ram. Rain, happy birthday ba na Rain? Ang daming ka-birthday ngayon yung 21, ano? Happy birthday, Rain. Yan, birthday nga ni BJ, ni Clarice, yan, ni Ate Nora. At marami pang iba. So, happy birthday sa mga nag-birthday ngayon. Yan, nasa na ako. Ayan, so the Holy Spirit wants for us to be a part of our lives, in other words. So, going back to the verse, yung buto na lang yung kausap ni Ezekiel, pero sinabi sa kanya ng Diyos, prophesy to these bones na magkaroon ng hilinga. Wow! And that is the work of the Holy Spirit na magkakaroon ng buhay, ang anumang bahagi ng ating buhay na wala ng buhay. Kahit na kalansay pa yan, katulad nga ng nabasa natin dito. So sabi ng verse 7, so I prophesied as I was commanded and as I was prophesying. Woo! Grabe, ang gagawin natin lagi talaga, magde-declare tayo. Yung sinabi ni Lord sa atin, nabasa mo sa Bible, declare mo. There was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. Woo! Let's vote in. Di ba? Praise God. Bone to bone. I looked and tendons and flesh appeared on them and skin covered them, but there was no breath in them. So, unti-unti na nag-vote in. Ay mga buto, tak, nagtagal rattling noise. Kaya may kanta, dyan, yung rattle, yung kanta ng, yung kanta ng elevation. Grabe yung mga song ng elevation, talagang matindi mga revelation. Anyway, so, nagkaroon ng laman, yung buto, imagine, buto lang sila pero nagkaroon ng laman. Nagkaroon ng appearance. Wow! Grabe, kaya talagang doon papakita ng Lord talaga na is the one in control of our life. Diba? Imagine, mga buto na lang, magkakaroon pa ng laman. Kaya nga, ba, alam natin, mangyayari uli lahat yan sa second coming of the Lord. Yung mga nilibing natin ng mga mahal natin sa buhay, ay talagang magbabalik, mare-rejuvenate, mare-resurrect. Kaya nga, doon ako nagkaroon ng revelation na
and yung nakalibing dun sa ano natin, 1/3 pa rin ng kanilang pagkatao. Hindi yun na baliwala. Iba, binabaliwala na lang eh. Kung hindi naman si Pastor Barcelona nasa libingan na yun eh. Nasa langit na siya. Oo, nasa langit na yung kaluluwa at spirito niya. Pero yung katawan niya nandito pa. Which is 1/3 of her identity. In fact, yung ang kilala natin, iba yung katawan niya. So, pero yun ang bubuhay ni Lord. Katulad ng nakita natin sa Bible, di ba? Mga buto na lang, nilagyan ng laman. So parang ganun siguro mangyayari pag nag-rapture, di ba? Yung mga buto, magbubuo ulit sila, magkakaroon ng laman, tapos at yung laman na magkakaroon sa kanila ay yung glorified body. Wow! Perfect body na talagang mare-resurrect at that time. Kaya dito nakita natin ang literal na resurrection right before the eyes of Ezekiel. Pero napaka powerful ng katotohanan nito dahil ipinaliwanag din naman ng Bible kung ano ang ibig sabihin ng mga vision na to na nakita ni Ezekiel. But wala pang hininga pero nagkabuo na yung kanilang mga katawan. So pwede pa talagang buuin ni Lord ang anumang nasira sa ating buhay. Pwede pang bigyan ng laman, pwede pang bigyan ng kagandahan ang anumang ng pangit sa ating buhay. Amen. So palakpakan natin si Lord sa kayang gawin ni Lord. Napaka infinite possibilities ang kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. We just have to believe that God is still in the move. God is still working. Kahit hindi natin nakikita, kahit hindi natin naramdaman. He never stops. He never stops. Amen. Hello, Pastor Mirna. Good morning. Yun, so wala talagang hopeless case when it comes to God. Amen. Walang hopeless case dahil nga nandiyan si Lord. Amen. Woo! Nandiyan si Lord. Praise God. Grabe. It boosts my faith even right now. Verse 9. Then he said to me, prophesy to the breath. Yan, ito na yung wind of the Spirit. Whoa. Prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says. Come, breath from the four winds, and breathe into this slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them, and they came to life, and stood up their feet, a vast army. Wow! Yung dry bones pala yun, mga sundalo pala ng diskan. Wow, naalala ko yung pinadala kong song, Wounded Soldier. Yung Wounded Soldier pa lang eh. Ang laki-laki pa ng pag-asa ma-restore. Ito nga, army to na wala na talaga, patay na, buto na lang. Binuhay pa ni Lord. Woo! Thank you God. Grabe. So we don't put a period to any person. Nakakala natin wala ng pag-asa. Because only God can really do something out of nothing, out of brokenness, out of everything that has happened in our life. Yan, kaya magkaroon tayo ng Facebook. Yan, thank you Lord. Diba talagang grabe, when the breath of the Holy Spirit breathe upon this dry bones na nagkaroon ng laman, sila ay tumayo. Wow, at naging vast army. At talagang yan po ang gagawin ni Lord pa rin sa atin. Na talagang tayo, na talagang bubuhayin pa rin ni Lord ang lahat ng ating mga nawalan na ng pag-asa. Nakala natin wala na mangyayari, pero meron! Akala mo lang wala, pero meron. Merong ginagawa ang Diyos. Meron pang sinisimulan ng Panginoon. Kaya even to myself, I'm hanging on to that. Yan, kasi nga isa yan sa talagang ino-overcome natin, talagang hindi pa tapos ang lahat, di ba? Yung kung kayo nade-depress, yan katulad ng mga nawalan mahal sa buhay, mga nasirang pangarap, everything, hindi pa tapos ang kwento po, di ba? Ang paniwala natin kapag hindi pa happy, hindi pa ending. Amen. Kapag hindi pa happy, hindi pa ending. Dahil alam natin ang dulo ng lahat ng layunin ng Diyos ay para sa ating magandang kinabukasan, hindi para sa kapangitan, kundi para bigyan tayo ng magandang pag-asa. Diba? Jeremiah 29:11. Wow, thank you Lord, sabi ni Pastora. Amen. Yes and amen. Nandiyan si Lord. Amen. Praise God. Woo! Thank you God. Ako baka, na pala. Maubos yung oras ko. Sana po kasama kayo Pastora sa ating sa ating overnight, talagang magpapalakas, magre-recharge sa sa presence of God ang mga pastors mamaya. Pwede pa kayong humabol kung gusto niyo po pong humabol.
Kahit na sagot namin ng kalahati, o di ba? ng ano ng bayad. Kasi marami din sasama sa amin eh. Ibibigay ko na lang sa iba. Then he said to me, Son of man, these bones are the people of Israel. They say our bones, ito ngayon ba? Napaka-relatable nito. Our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. Wala na kami pag-asa. Therefore prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord says. My people, I'm going to open your gates and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Nangyari po yan talaga sa Israel. Kasi walang takmutak na and all that, pero binuo pa rin ng Diyos. Then you, my people, will know that I am the Lord when I open your gates and bring you up from them. I will put my spirit in you and you will live. And I will settle in you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken and I have done it, declares the Lord. Wow! Kapag sinabi ng Diyos, sinabi niya, at wala makakapigil ito. Kapag gusto nila na pagpalain ka, wala makakapigil niyan. Amen, amen. Woo! Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Grabe. Talagang, and you are designed for a blessedness, di ba? Kaya wala magagawa ang kaaway. Kapag usapan namin, he can intercept yung gawa ng kaaway. He can even sabotage yung plano ng kaaway. No weapon formed against us shall prosper. Pinoporma pala yung mga balakin ng diablo sa iyo ay sisiraan niya ng Diyos. Kaya nga sabi ko matuto tayong mag-pray ng sabotage prayer. Kahit na hindi pa dumarating yung problema, ipag-pray mo na. Diba? Yung sakit, talagang i-rebuke mo na. Yung mga aksidente sa iyong pamilya, sa anumang bahagi ng iyong buhay, talagang i-sabotage mo na yung mga plano ng kaaway sa ating buhay. Because that's how God can really do that in our lives. Amen and amen. Praise God. Yan. So, thank you, Lord. Ayan, matapos na po tayo. Kasi meron po tayong worship time pa na very exciting. Yan, the Holy Spirit comes at Pentecost. Ito nga po yung pagbuhay na muli ng Panginoon sa atin at sa church. And we believe it's still available for us. Kung ang church natin ay piling natin, parang wala nangyayari. We just allow the Spirit to move and flow. And something will happen, katulad nga po nito mga disciples na talagang discouraged, tatatago, talagang feeling nila dahil wala na si Jesus Christ, ano mangyari. Pero nung Acts 2, dumating ang banal na Espiritu at binago ang kanilang buhay. Sabi dito, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing, blowing na naman, blowing, of a violent wind. Diba? Grabe, no? Came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Grabe, ito yung talagang pagsigla ng pagkilis ng Diyos sa mga Kristiyano at that time. And from that point, naging unstoppable. Literally, naging unstoppable ang church. Talagang from there, it spread through all regions, hanggang makarating dito sa Pilipinas. At tayo bahagi ngayon, 2,000 years ago, ganun pa rin ang ginagawa ng Banal Espiritu, nagbabago ng buhay, nagko-convict, at talagang kumikilos sa kanyang mga iglesia. At kasama tayo doon. Wow, thank you Lord, thank you Lord. Nakita natin yung sa camp. Kahit ano man ang kalagayan natin, mainit na ng panahon, pero mas kapangyarihan pa rin ang ginawa ng Banal Espiritu, ang gaganda ng mga patotoo, ng mga umatindo na talagang halos iba hindi na halos mabanggit yung init na naranasan nila. Dahil nga ang mas naranasan nila yung init ng Panginoon, yung init ng Holy Spirit na talagang nagbabago ng buhay. Thank you Lord, thank you Lord. Kaya meron yung silang gagawin this coming June 7. Amen, amen. Amen, sabotage the works of the enemy. Satan, devil, and all his forces, whatever his name, sabotage him. In Jesus' name, yeah. Ano man, balakan ng kaaway, atin ang sinisira ito sa pangalan ni Jesus. To the power and the work of the Holy Spirit. Woo! Yeah, kaya ngayon po, as we end, we will sing a song of allowing your Spirit to blow upon us. Ito po isa sa mga song na talagang sa panguna ng Steve Cuban, hindi ko nasan siya, pero this is one of the songs na talagang healing natin. So we will allow, kung nasan man kayo ngayon, just stop whatever you're doing, just pause for a while and allow the Spirit to blow upon you. Allow the Spirit to move on your behalf, and allow the Spirit to really fix whatever is wrong, it's broken in your life, because that's the work of the Holy Spirit. So let's worship God through this song, Blow Upon Me, O Wind of God.
Ito po yung lyrics. Ayan. So, sandali lang po. Hmm. Let's sing the song. Napapuspos. Blow upon me, O wind of God. Breathe upon me, O Spirit of the Lord. Make my hands like those of skilled musician. Blow upon me, O wind of God. Breathe upon me, O Spirit of the Lord. Let me hear the melodies of heaven. Blow upon me, blow upon me, O wind of God. Breathe upon me, O Spirit of the Lord. Make my hands like those of skilled musician. Blow upon me, O wind of God. Breathe upon me, O Spirit of the Lord. Let me hear the melodies of heaven. Blow upon me, O wind of God. Breathe upon me, O Spirit of the Lord. My hands of skilled musician. Blow upon me, blow upon us all. Wind of God, breathe upon me, O Spirit of the Lord. Make my hands like those of skilled musician. Blow upon us, Lord, blow upon me, O wind of God. Breathe upon me, O Spirit of the Lord. Let me hear the melody of heaven.
like those of skilled musicians. Oh, blow upon me, oh wind of God. Breathe upon me, oh Spirit of the Lord. Let me hear the melodies of heaven. Let me hear, oh God, let me hear the melodies of oh, let me hear the melodies. Let me hear the melodies of heaven. The melodies of heaven. Oh, heaven. Oh, the melodies, the melodies, the melodies, the melodies of heaven, oh God, from the throne, from your throne. Let me hear the melody. Oh, let me hear the melodies. Let's just begin to worship the Lord in the Spirit. Let's cry out to God. Ask Him to touch you. Ask Him to fill you. To hear the words of life. To hear the words from the throne of life. To hear the words of the Spirit. What the Spirit will say to the people of God. We want to hear you, Lord. We want to hear your Spirit, oh God. Ramantan canto la bella shanto namanai. Ora balaganda namane. Let me hear the melodies of heaven. Oh, thank you, Jesus. Yes, Lord, that's our prayer this morning. Lord, na talagang ikaw nga po ang mangusap, ikaw po ang mag-blow upon us, Lord. Lord, that the Spirit give us life, give us breath. Even as we face this life, Lord, alam po namin na without you, we cannot do anything, oh God. So, Lord, we allow you to move in us, Lord, sa araw na to, sa mga may birthday, mga nag-anniversary na kasal nila, at sa lahat ng mga kailangan ng kagalingan, ng may sakit, Lord, anangalan ng pag-aayos sa pamilya, ng trabaho nila, at pa man ang kalagayan nila sa pangalan ni Jesus. So Lord, as we face another weekend, Lord, coming this Friday and Saturday and Sunday, Lord, ito na nga, samahan mo po kami at patuloy kami mapuspos. Palain mo rin po ang aming gawain, mga pastor, na mag-overnight dyan sa Biela Longos, Lord. I pray that you just bless our fellowship, Lord, and bless, provide for everything that we need. Hindi kami magkukulang because you are with us, O God. Kaya salamat sa iyo, sa ipang kapadan, kalwatiyan, sa pangalan ni Jesus. And everyone say, wonderful, hallelujah, wonderful, amen, amen, praise God. Wow, grabe. Talagang kahit sobrang tayong oras, kulang pa rin talaga ang oras natin. Pero by the grace of God, magkita tayo tomorrow. Kahit po mag-reload lang tayo, lang kami nasa retreat ng mga pastor. Pero let's still be blessed. Tayo po patuloy na samahan ng Panginoon. At tayo po magsama-sama sa pagpupuri sa Panginoon. At kita tayo muli sa 7 a.m. dito pa rin po. Tomorrow, sa Every Kissing is a Blessing. Thank you for joining. God bless you. Shalom, shalom. Amen. Thank you, Lord. Let the Spirit blow upon your life.
Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Di ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing.